Okay mga lods, breaking news! Well, una muna, I just would like to magpasalamat kay FLM. Bakit? Kasi ang pinipredict niyong mga walang yakay dyan sa comment section, mumurahin niya ako, di ba? So nag-comment ako, tinignan ko nga kung mumurahin ako. In fairness to him, hindi siya galit, hindi siya nagmumura sa akin. Actually, mas ano pa nga mas salbahe pa nga yung mga nagko-comment na galit sa akin kaysa sa kanya. So nakakagulat, di ba? Parang out of character. Well, maano naman ako, magalang naman kasi yung tanong ko. So, ngayon, i-update ko na kayo sa mga balitang kumakalat sa internet. O, Nico David, ginagatasan mo si FLM? Yes! Yes! Ngayon na may konting boses na ako, ilalaban ko na. Mamaya na yung sa akin, eto munang latest balita. Okay? Vlogger na lumabag sa batas trapiko, hindi na maaaring magmaneho. Makaraang i-revoke ng LTO ang lisensya. Teka, permaban? Na-perma ba ng LTO si Idol? Oh my gulay. Okay lang. You know why? Ba, maraming trabaho si Casper. Biggest winner, Casper, palakpakan. Alam nyo, ito talaga, etong 2025 na to, it keeps getting crazier and crazier. Diba? Si Joel, nung nakaraan, hindi siya, ang balita ko, hindi daw nagalit ang MTRCB. Kasi syempre kilala nila si Joel na talagang normal yung taglay na kakupalan sa pagko-content. Pero nadali siya ng MPBL kasi nag-preventive suspension. Yan yung balita ko Tingnan nyo kay Badua, I'm not sure. Anyway, yun yung balita. Tapos ngayon naman, ang naban for life ay si FLM. Teka lang naman. Ito na, babasahin na natin. Tuluyan na ni-revoke ng Land Transportation Office ang driver's license ng isa sa kilalang vlogger matapos ireklamo ng netizens ng kumalat sa social media ang kanyang video na nagmamaneho ng isang Ford Expedition na may nakakabit na peking. Aray ko. Sinabi to ng LTO ng peking plaka. Aray. Teka, ano ba? Aray ko. O yan Idol hindi ako nagsabi niyan Kasi kahapon naman, maayos naman yung naging sagot niya sa akin. Babalikan natin yan throughout this video. Pero eto talaga, aray. Ay, mali. Permaban. Na-permaban si Idol. Oh my God. Okay. Isang Ford Expedition na may nakakabit na peking plaka at hindi nakasuot ng seatbelt. Aray. Kasi eto yung peking, ang reasoning niya daw kaya may plaka na ganyan, temporary lang. Pero dapat isulat mo na temporary siya. Tama, di ba? Pwede naman kasi yun yata, pero ang basa ko sa mga netizens, kailangan muna i-advise nyo yung LTO na penging temporary plate. Mukhang hindi niya ginawa yun. At hindi nakasuot ng seatbelt. Tama naman din. Kasi nga, sabi ng mga netizens, nasa isang road na siya. Pero ang rule of thumb kasi dyan, kahit nalalabas kayo ng parking lot nyo, mag-seatbelt na kayo. Ano pa naman yung 2 segundo lang ng buhay nyo yun? hindi nyo kinalakas na hindi kayo mag-seatbelt, diba? Tandaan nyo, the first law of motion ni Isaac Newton does not discriminate your wants and needs, okay? Pag may nagkamali ng kadyot, yari, diba? So, mas maganda, mag-ano na lang kayo. Mag-seatbelt na lang kayo. Nakita rin sa viral video ang madalas nitong pagtingin sa camera ng mobile phone habang nagmamaneho na sagabal sa kanyang paningin sa kalsada na posibleng maging dahilan ng aksidente at panganib sa kapwa motorista. Okay, so what happened here mga lods? Okay, so si FLM kasi ay may kinuha niya kasi yung camera. This is what I saw and I guess nakita mo rin to. Doon sa video na yun, ang ginawa niya, kinuha niya yung camera tapos nilagay niya doon tapos pinatong niya tapos nagla-livestream siya. Hindi mo pwedeng gawin yon kasi
dapat number one, hands-off ka dapat doon sa mobile device mo. And dapat yung mobile device mo, ang gamit lang nun is navigation. Meaning to say, Waze, di ba? Kaya yung mga Grab driver natin, palakpakan natin muna sila, saludo tayo sa kanila. Kasi mahirap yung trabaho nila, di ba? Yan yung essence ng distracted driving law, okay? Buti pa ako, hindi pa revoke yung lisensya ko. Okay. Nakita. Okay. Sa kanyang paningin sa kasada sa posibleng maging dahilan ng aksidente at panganib sa kapwa motorista. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos V. Lacanilao, ito yung inaano niya, yung nagagalit siya. Hindi umano sumipot ang naturang vlogger sa tinakdang hearing ng LTO Intelligence Investigation Division. Ay, mali. So, ganito kasi yan mga lods. Bibigyan kayo nila ng invitation to go or subpoena. May subpoena powers bang LTO? Hindi yata pero invitation lang. Pag hindi mo, yung right to be heard mo o yung right to reply mo, makakansilado na. Ngaw, Rico, perma ban si Idol. Okay. Upang isumite ang kanyang verified comment explanation para ipaliwanag ang panig nito kung bakit hindi siya dapat ipatawag at ng mga kasong paglabag ng failure to attach. Okay, yan yun. Ito yung mga kinaso. Failure to attach motorized motor vehicle license plate. Mandatory use of seatbelt. Distracted driving. Reckless driving. At improper person to operate a motor vehicle. Congratulations! At dahil doon, meron kang perma. Okay lang. At least maraming trabaho si Casper. Biggest beneficiary, palakpakan nila. Alam nyo, parang parang pag sumasaw-saw ako dito, ang lalim niya lagi. At saka may interaction siya lagi kay FLM Which is ako as a content creator, kagabi kasi sumagot siya. Nagpapasalamat ako. Kasi of course, kikita ako Wala pa, kikita na naman ako. Pasensya na kayo ganun talaga. Pinaliwanag ni Asek Lacanilao na dahil sa pagbaliwala ng vlogger sa naunang nailabas na show cause order, tuluyan nang nirevoke ng ahensya ang kanyang driver's license at manatiling naka-alarm expedition habang hindi sumasailalim ito sa complete. Mali! Ito pala! Ngawa si Idol. Ayan. Vlogger na lumabag sa batas pantrapiko, hindi na maaaring magmaneho, nakaraang may revoke. Ayan. Tingnan natin daw. This is me! Kayo, ganito ako, this is me! I don't deny it, this is me! Kayo, ganito. Alam mo, si Norman, si Mr. Marcos kasi, si Mr. Francis, medyo talagang karakter siya, nakakatawa talaga. Anyway, now, given all of this context, mga lads, siguro mas maganda na ipakita ko sa inyo yung message ko sa kanya, okay? So, let's go. Dito muna. Yan. Nagpalipad ako sa kanya. Alam niyo ako naman, hindi naman ako ganun kahilig sa pera dito sa social media. Of course, gusto ko rin naman kumita. Lahat naman tayo siguro gustong kumita. Pero minsan, babalik ko sa kanya yung onte, di ba? Rebate, pang isoy nila ni Casper, di ba? Isang kahan na rin yan, tuloy. Boss, instead of kasuhan mo LT, hindi, sasagutin namin. Yan. Yan ang kailangan mong ilaban ngayon. Yan muna yung kung mababalik pa ba yung lisensya mo. Kasi at this very moment, hindi ka pa sumasagot sa kanila. So, ang ginawa nila, ni-revoke nila agad yung lisensya mo. Di ba? So, dinidim ka nila as, ayun nga, marami kasi itong kinaso sa iyo di ba? Ayun, kung sasagutin mo, dapat sinagot mo na bago ka nag-live, di ba? Yan yung point ko rito. Anyway, tuloy natin. Yes, sasagutin namin na maayos. Okay. Oo. Sasagutin ng mga abogado ko yan. Okay, good. Kaso wala na parang na-revoke na Hindi ba moot and academic na yan, Idol? And kung may driver ka naman, why to go through all that? Si ang magdadrive na lang lagi, si Casper, di ba? Panalo na naman si Casper! Ano yung sinasabi niya?
Nakalimutan ko na, hindi na kasi ko nanonood nitong mga to eh. Yung may talino ka, Dega Libre. Oh. Palakpakan si Casper. Masagot kami. Pero syempre, kung question din kami. Bakit yun sa akin, inaksyonan agad nila na wala lang ako seatbelt? Kasi sila mismo sa bunganga nila nang galing na fake daw yung aking plate number. Hindi po totoo yun. Okay, pero inimbestigahan ka nila, idol eh. Kaya nila nalaman na fake yung iyong... Are you saying na mali yung investigation ng LTO? Kasi sila kasi ang pwedeng ang merong administrative powers for issuing licenses sa Pilipinas. Wala nang iba. Okay, hindi yung korte natin, hindi yung ganito, hindi yung ganyan. Pero pwede po naman ilaban 'yan. Yung lisensya, yung right, yung privilege mo na magmaneho. Pero as it stands, nakitaan ka nila ng maraming red flag, 'di ba? 'Di ba? So, ang point nito, nakita nila na sabi dito na peke daw yung plakan ginagamit mo, 'di ba? So, hindi mo kailangan i-argue 'yan sa mga nanonood. Kasi yung mga nanonood lang naman kami. Isa ako doon, 'di ba? Gumagatas lang kami. Ang kailangan mong i-argue 'yan sa LTO. Now, kung mabilis yung action nila, hindi ba maganda 'yon? Kasi mabilis yung action nila. Anyway, tuloy natin. Yun po ay temporary plate number kasi yung dating plate number po ay noong 2023 pa ho na wala. Okay. Habang nasa kulungan pa ako, yung expedition na yan, nung nag-humanitarian dyan sa may squatter, habang namimigay ng bigas, nung binalikan sa parking, kasi kung saan lang nila pinarking para sa gilid lang yata ng kalsada. Alam mo, ang natuwa ako dito kasi hindi niya ako minura. Kayong mga nanonood sa akin ngayon, sabi niya, Nico David, mumurahin ganyan. Hindi eh. Maayos yung sagot niya sa akin eh, di ba? Kalmado eh. Nagulat din ako eh. Di ba? Ragis. Ragis na yan oh. Abay, walang isang gulong, basag yung bintana, dalawang salamin ng basag, tanggal yung dalawang plaka, tapos ang daming kayod, pinagtripan. Ngayon, syempre, pinagawa yung sasakyan nung nakalaya ako. Nag-apply kami ng plate number, ang daming pinasa naman. Hanggang ngayon, wala pa yung plate number. Yan, yung plate number niya na wala pa daw galing sa LTO. 2023 niya in-apply, 2026 na wala pa rin hanggang ngayon. Okay? Alright, so yan yung storya niya, yan yung alibi niya. Again, ilagay mo yan as your comment, sabi dito, di ba? Wala ka kasing sinubmit, according to LTO, wala kang sinubmit na comment, okay? According to them, wala kang sinubmit na comment or reply dito sa kanilang allegation sa iyo. Kaya nila ni-revoke yung iyong license. So, 'di ba kumbaga permaban ka na sa bawal ka na magmaneho dito sa Pilipinas. Okay? So, panalo yung mga nagreklamo dito, palakpak. Highs. Anyway, tuloy na natin 'to. Taon kalahati na wala pa yung plate number eh. So, nung pinaayos ko na para magamit naman, at total naka-register naman, ay sabi ko, magpagawa tayo ng temporary plate. Okay. Magpagawa kanino? Kasi kailangan mo ding i-verify, i-register yan sa LTO. 3 taon? Parang hindi naman ako naniniwala doon. Ibig sabihin, buong administrasyon ng iyong, I guess, stepbrother. Okay, kalma. Yung stepbrother niya na si President Marcos and I never imagined saying that in my life. Pero, di ba, stepbrother niya kine-claim niya na kapatid niya, di ba? Anyway, na tatay niya si Ferdinand Marcos, di ba? Anyway, maganda yung story It's quite the story. Di ba? Ilagay mo yan sa affidavit, idol. Tapos i-comment mo yan sa LTO. Mag-motion kayo. Una muna motion to reopen, di ba? Kasi you need to reopen the case kasi case closed na dahil nga moot and academic na yung kung ano pa yung i-comment mo eh. Tapos
ano sunod? Reconsideration na yata eh. Di ba? Nandun na tayo sa step na yun eh. Kasi nga, olats na kayo dun sa case eh. Anyway, let's keep on going. Temporary plate. So, hindi sila nagsabi na peke eh. So, ibabalik ko lang sa kanila yung kanilang kahunghangan. Okay. Kanilang pagkukulang. Di ba? Ibabalik ko lang mo sa kanila yung kanilang pagkukulang. So, yun yung point niya. Merong maling ginawa sa kanya yung LTO. So, pero yung mali niya napuna agad. Ang galing. Well, yan yung ano niya. Pero that's two different cases, idol eh. Yung isa sa LTO, yung isa naman, yung isa, problema mo dun sa allegedly, yung sa plaka na hindi dumating at saka yung sa HPG, pero this is a whole different scenario. These are traffic violations na ina-allege nila sa'yo. So, you need to compartmentalize. Meaning to say, dapat isa-isa mo silang sasagutin at isa-isa mo silang haharapin. Issue per issue, di ba? Hay. Ngayon, let's just finish this. At sasabihin ko rin, bakit ito pinayagan ng LTO na ma-transfer yung isang stolen vehicle? Isa pa lang, ako pa lang. Yung sa akin pa lang, personal experience ko yan. Na-transfer nang wala naman akong ginagawang deed of sale. Yun ang kailangan mong anuin sa LTO. Kasuhan mo sila because of that. Pero as it stands, hindi nila maibabago yung hindi nila mababago yung ano nila, yung kanilang stand over this. Kasi nga, ang linabag mo is, according to them, traffic violations, diba? Hindi irrelevant yung sinasabi mo doon sa current case mo ngayon, 'di ba? Ganun talaga, iba-iba ng case 'yan eh. Meron niyang may court case nga eh. Personal experience ko. Na iisang tao lang yung mga nagkakasuhan, isang grupo lang sila, pero iba-iba yung case. Grabe, iba-iba talaga, as in arraignment dito, arraignment doon. Ganon katindi yung mga bagay-bagay na to. Ibig sabihin, hindi sila isang tumpok. Kasi yun yung iniisip niya, isang tumpok lang tong LTO kasi LTO lang yung kalaban ko eh. Hindi ganon, idol. Hiwa-hiwalayin mo. Diba? Per count? Ganyan. Hi! Anyway, tuloy natin. Mas malaking problema yun. Yes. True. Sige, bigay na natin na tama yan. Pero, nag-i-stand pa rin yung mga kinaso sa'yo ng LTO or yung naging decision nila. Sabihin na natin totoo yung sinasabi mo. For the sake of argument, tama ka. Pero, tama din sila. It's a tie. Okay, tapusin na natin to kasi matatapos na yan. Lang yun sa akin. Wala man lang paliwanag. Suspendido agad. Mali. Yung aking Incorrect. Pinag-e-explain ka nila. Okay? Kasi nga, dahan-dahanin natin para itatagalog ko, walang English, para maintindihan ng lahat ng taong nanonood. Okay, so, merong nagsumbong na netizen sa'yo. Okay? This is as far as my, ito ay, galing sa aking memorya. Nahirapan ako mag-Tagalog. Some kind of English person. Anyway, so, yung netizen na yon, nakuha niya daw ang binigay nung netizen na yon doon sa channel called Norman Mangusin. Okay, yun yung pangalan nung channel according to the unang-unang LTO notice, 'di ba? Ito, sabi dito ayan this reference investigation conducted by the office to a viral circulated on social media uploader under the account Norman Mangusin. Okay, so ito yung tinag ng mga netizens doon sa LTO. Okay, alright, so after nun, nagkaroon ng tawag dito, nagkaroon ng ganito, masasabi natin na lumabas itong, ano ba to? Lumabas itong tapos noon, imbis na sagutin mo siya, ang ginawa mo, nag-live ka. Tapos, napanood naman namin lahat to tapos nagalit ka dun kay Marcos Lacanilaw, okay?
So, may mga sinabi kang hindi maganda sa kanya, which I totally disagree, mga lods. Bakit? Kasi may due process naman tayo eh. Pwede mo naman kasing ilaban. Di ba nga, anong sinabi ko sa'yo dito? Yung right to be heard mo. Ilaban mo yan kasi fundamental rights mo yan. O hindi ko po natanggap yung yung subpoena nyo or yung letter nyo eh. Di pa ka pwede namang sumagot ako. Okay? Kasi pasasagutin ka naman nila. Ayan o. Sinabi din dito, hindi umano sumipot ang naturang vlogger, okay? Upang magsumite ng kanyang verified comment and explanation. Pag i-explainin ka naman, kaso hindi ka sumipot. That's the point, okay? Ngayon, nung nalaman mo na sobrang daming alam, of course, kalat na kalat to sa internet kasi nga sikat ka. Sabi mo nga dun sa isang video mo, dun sa nagpapagupit ka, hindi mo 50 meters away lang kayo kasi nga hindi mo in-expect na ganun ka kasikat. 'Di ba? Yun yung alam mo sa sarili mo na sikat kang tao. So meaning to say, alam mo na may na binabaan ka na ng 90-day suspension ng LTO. Na anong susunod mong gawin? Papuntay mo na agad yung abogado mo doon. Attorney, eto po yung sagot. Attorney, pumunta ka sa LTO. Eto yung sagot natin. Tapos magbibigay, may due process 'yan. After ilang weeks, yun na, magde-decide ulit sila kung anong gagawin. Diba? Tama. Ganon dapat yun eh. Pero anong ginawa mo, idol? Hindi ka naman din sumagot eh. Ang ginawa mo, ayan, dinatrash talk mo pa yung LTO or binagbibintangan mo pa sila. Mali yun, tol. Mali yun. Hindi dapat ganon. Hindi dapat ganon tayo sa buhay natin. Dapat tayo, kung meron tayong reklamo, ilagay natin sa proseso kasi may due process lahat yan. Hindi pwede lahat sa internet, 'di ba? Kasi mukhang mabibigat yung allegation mo. And ako, meron akong ibibigay ko na sa yun for the sake of argument. So what do? You go to the proper channels and make your complaint. Okay? And at least dito, ang ginawa mo dapat, sinagot mo sana sila. Pag sagot mo, tapos na. Kung ano yung magiging decision nila, ilaban mo na lang, kung i-escalate mo na lang kung natalo ka. Kunyari, sabihin mo, hindi ko ginawa yung mga yan. Okay. Eto yung ko, di magkakaroon na naman kayo ng kasuhan dito. Pero, wala na, tapos na eh, na permaban ka na. Ibig sabihin, bawal ka nang magmaneho dito sa Pilipinas. Pero ang pinakapanalo pa rin, si Casper! Tagal wala, yay! Casper! Kasi may bago na naman trabaho si Casper. Permaban, Perma Driver. Yun lang naman po yung sa akin for today, gege mga lord.